Sa pag-alis muli ni Marco para sa kanyang trabaho sa Maynila, napuno ang bahay ng kakaibang katahimikan. Nakatira sila ni Luningning sa isang maluwang na apartment sa itaas na palapag ng isang bagong gusali sa bayan ng Lipa, Batangas, isang tahimik at payapang lugar kung saan mula sa bintana ng kanilang sala, tanaw ang mga punong niyog na tila sumasayaw sa hangin. Sa maliwanag na araw, kitang-kita ang linya ng abot tanaw, lunti ang luntian at payapang-payapa, parang buhay na walang problema. Pero nang wala si Marco, nawawala ang kulay ng lahat ng iyon. Si Marco ay isang logistics manager na madalas magbiyahe mula Lipa, Maynila, hanggang sa Cebu. Ang kanyang mga polo at mga business shoes ay nananatili lamang sa aparador, habang si Luningning ay naghihintay. Hindi siya nagrereklamo, alam niyang para kanino siya nag-aantay. Pero sa bawat gabi na wala siya, hindi lang kawalan ang nadarama niya, parang tinanggal ang tunog ng buhay sa bahay nila. Sa unang gabi na wala si Marco, sinuot ni Luningning ang kanyang itim na kimono na gawa sa manipis na seda. Mahigpit ito sa kanyang baywang, at dahan-dahang dumadampi ang tela sa kanyang balat. Wala siyang suot sa ilalim. Gustong-gusto niya ang pakiramdam ng pagiging bihis, ngunit halos hubad din sa balkonahe. May hawak siyang baso ng pulang alak, pinagmamasdan ang mga ilaw ng mga sasakyan sa kalsada sa ibaba. Ang hangin ay malambot at maihalong halumigmig ng gabi. Sa tabi niya, nakahiga si Ramil, ang kanilang Doberman na 5 taon na. Maganda at may makintab na balahibo, malakas ngunit kalmado lagi. Kapag wala si Marco, siya ang naging tahimik na tagapagbantay ni Luningning. Tinitigan siya ni Ramil ng may malalim na pag-unawa na para bang sinasabi, hindi tayo aso, tao tayo. Lumuhod siya sa tabi nito, hindi natatakot na madumihan ang kanyang damit dahil sa malamig na til sa sahig. Ilang sandali, ang mabigat ngunit maaasahang ulo ni Ramil ay nanginig sa kanyang hita, dahan-dahan niyang hinaplos ang liig ng aso, at ang makinis na balahibo nito ay nagtulak ng kakaibang kiliti sa kanyang mga daliri. Miss na rin kita, di ba? Bulong niya. Hindi sumagot si Ramil, pero sapat na ang tingin ito para malaman niyang naiintindihan siya. Nagsimula silang magpalipas ng gabi ng magkasama. Si Luningning sa sofa na suot ang medyo maluwag na polo ni Marco na may amoy pa ring lumipas na losyon at si Ramil sa kanyang mga paa, pinipisil ng bigat ng katawan nito ang kanyang mga binti. Paminsan-minsan ay kinukurot niya ang balikat ng aso at hindi ito umiiwas. Ilang araw pa lang ang lumipas ay napansin ni Luningning na tuwing nahahawakan siya ni Ramil, kahit na nagkakamali lamang o naglalakad sa tabi niya, may kakaibang higpit na nararamdaman sa loob niya. Hindi ito takot, kundi tila tensyon at kakulangan sa isang bagay. Inisip niyang ito ay dahil sa pagiging mag-isa at hinahanap-hanap si Marco, pero alam niyang may mas malalim na dahilan. Isang gabi, matapos ang mahabang paliligo na may asin at bula, lumabas si Luningning na nakasuot ng manipis na asul na panyo. Halos parang ulap sa lambot. Medyo basa pa ang tela kaya dumikit ito sa kanyang katawan. Umupo siya sa tabi ng bintana, nilagay ang isang paa sa silya ng bintana, at muling naroon si Ramil sa tabi niya. Hiniga ng aso ang katawan niya na nakadikit sa kanyang paa. Hindi siya umatras. Pinayagan niya ang sarili na maramdaman iyon, tumingin si Ramil ng diretso sa kanyang mga mata, hindi lang basta tingin ng aso, kundi puno ng konsentrasyon at pag-intindi. Alam nito ang nararamdaman niya, kailan lalapit at kailan mananatili lang sa tabi niya. Tumawag si Marco 2 araw pagkatapos. Malamig ang tono ng kanyang boses. Okay ka lang ba? Tanong nito. Ayos lang, sagot ni Luningning habang nakatitig kay Ramil na nakahiga sa kanyang mga paa. Ayos lang, hindi lang komportable, bulong niya sa sarili. May nagsisimula, isang bagay na hindi niya lubos maintindihan, lumipas ang 1 linggo na tila panaginip lang. Nagpapadala si Marco ng mga maikling voice messages na parang mga sulat na nakadikit sa pintuan ng bahay. Late na ako, tawag na lang mamaya, mga mensahe niya. Sumagot si Luningning ng maiksi lang, walang inaantay na sagot. Para siyang naninirahan sa isang bahay na hindi na lugar kundi katawan na siya mismo. Lahat ng bagay sa apartment, ang bintana, salamin, kahit ang hawakan ng pinto, ay parang may buhay, tumutugon sa bawat haplos ng kanyang balat. Pero higit sa lahat, si Ramil ang tumutugon. Isang gabi, may malakas na ulan. Nasa kusina si Luningning, nakasuot ng itim na tank top na walang bra at manipis na cotton na shorts. Hindi niya binuksan ang ilaw, tanging maliit na lampara sa kalan ang nagbigay ng malambot na liwanag.
Umiinom siya ng tubig diretsyo mula sa bote nang marinig niya ang mga kuko ni Ramil na kumakalampag sa parquet floor. Pumasok ito na tila anino at umupo sa tapat niya, nakatitig. Napatingin siya sa kanyang mga paa na walang sapin, at napansin ang bahagyang pag-ikot ng ulo ni Ramil na parabang naamoy ang kanyang basa at malamig na balat pagkatapos maligo. Alam niyang mali ang lahat ng ito, pero sa tingin ng aso, wala siyang naramdaman na banta o ligalig, tanging pagtanggap lang. Lumuhod siya sa sahig, nakasandal sa aparador. Lumapit si Ramil at humiga sa tabi niya. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at hinaplos ang dibdib ng aso na mainit at matibay. Malalim ang hininga ni Ramil at napatingin ito sa kanya. Sa loob niya, may kuminang nakakaibang pakiramdam sa kanyang puson, maliit at hindi nakakatakot. Bakit ganun ang tingin mo sa akin? Tanong niya ng mahina. Hindi sumagot si Ramil, pero dahan-dahang inilagay nito ang ulo sa kanyang hita. Umupo siya ng komportable at ang tenga ng aso ay nasa kanyang balakang. Sa ilalim ng manipis na tela, naramdaman niya ang bawat hininga ni Ramil. Pumikit siya. Dahan-dahang hinaplos ang liig ng aso, pataas sa mga tainga at sa noo. Hindi gumalaw si Ramil, tinatanggap niya ang bawat galaw, para bang alam niya kung ano ang kailangan ni Luningning. Lumipas ang gabi sa katahimikan. Sa umaga, nagising si Luningning na nakalapat sa sahig, nakabalot sa isang kumot. Si Ramil ay nakahiga sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Ramdam niya ang sakit sa liig at ang kakulangan ng isang bagay. Parang may mga salitang hindi niya nasabi tungkol sa kanyang sarili. Hindi siya lumabas ng bahay noon. Nagsuot siya ng mahabang palda at isang manipis na blusa na transparent at walang bra o panty. Gusto niyang maramdaman ang hangin, ang bawat hinga niya ay nagpapagalaw sa tela. Gusto niyang maramdaman siya ni Ramil kahit walang salita. Nang pumasok siya sa sala, tumayo si Ramil at lumapit ng malapit. Huminto siya at ang ulo ng aso ay napunta sa kanyang tiyan. Huminga ito ng malalim at naramdaman niya na parang bukas siya sa lahat ng bagay. Hindi siya umatras. Wala siyang hinihiling o kinatatakutan, isang ganap na kalinawan ng isip. Siya ay sarili niya, pero kapag kasama si Ramil, may nararamdaman siyang higit pa rito, isang damdamin na sobra na. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon, nagpadala si Marco ng litrato mula sa isang business meeting, kasama ang mga kapartner. Ilaw sa opisina at peking ngiti. Tiningnan niya ang larawan at biglang naintindihan kung gaano siya kalayo sa mundong iyon, ang buhay ni Marco, ang tingin ni Marco, ang boses ni Marco, nakahiga si Ramil sa tabi ng kama, palaging nandyan. Tinawag niya ito ng walang salita. Narinig ito ni Ramil, bumangon, lumapit, at inilagay ang ulo sa kanyang kamay. Nakaupo si Luningning sa kama na nakasuot ng isang ivory na robe na bahagyang bukas sa dibdib, nagpapalamig pa ang balat pagkatapos niyang maligo. Hinaplos niya ang likod at balikat ng aso, matibay at matigas ang liig nito na parang estatwa. Para bang alam ng mga daliri niya ang daan habang naglalakad sa katawan ni Ramil, naglaro siya sa tagiliran nito gamit ang kanyang tuhod at nanatili itong nakatingin sa kanya. Umupo siya sa sahig sa tabi nito, inilapit ang kumot at humiga si Ramil dito. Nakaharap sa mukha ng aso, halos magkadikit ang mga noo nila, ramdam mo ba to? Tanong niya nang halos walang tunog. Bumuka ang mga mata ni Ramil at may kakaibang bagay sa kanyang mga mata, parang tao. Dahan-dahan hinaplos ni Luningning ang ilong at pisngi ng aso, ang balahibo ay kasing lambot ng veludo. Ramdam niya na ang kanyang katawan ay tumutugon, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa pag-unawa, sa pakiramdam na hindi siya nag-iisa, na siya ay nakikita at nararamdaman. Humiga siya paharap, bahagyang nabuklat ang robe. Ang kaliwang dibdib ay halos lantad, ngunit hindi siya nagmadaling takpan ito. Bahagyang tinulak siya ni Ramil sa liig gamit ang ilong nito, mainit na hininga na parang tumitibok sa kanyang collarbone. Hindi niya napigilan, isang mahinang ungol ang lumabas mula sa kanya, hindi ungol ang pagnanasa kundi ng paglaya sa sakit. Hinaplos niya ang katawan ni Ramil ng matagal, para bang inuulit ang hugis ng aso, tinutunan ng lubos. Pagkatapos ay bumangon siya at pumunta sa banyo. Doon, naghubad siya ng dahan-dahan at tiningnan ang sarili sa salamin. Maputi ang kanyang balat, puno at buhay ang dibdib, manipis ang baywang, hubad ang mga paa, at malambot ang mga balakang. Isang buong babae, hindi asawa, hindi responsibilidad, isinuot niya ang isang robe na kulay alak, mahigpit at halos bastos ang pagkakasuot, pero hindi siya nagtago.
Pinabayaan niyang nakabukas ang buhok, medyo basa pa. Naghintay si Ramil sa tabi ng kama. Pinalamlam niya ang ilaw, Sa mga sumunod na araw, tila naging tahimik na saksi si Lipa sa unti-unting pagbagsak ng mundo ni Luningning. Hindi na siya ang babaeng dati na may ngiti sa labi at liwanag sa mga mata. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ang mga mata ay palaging nakatingin sa malayo, tila naghahanap ng isang bagay na hindi niya matukoy. Sa kabila ng lahat, si Ramil ang tanging kasama niya, hindi lamang isang alaga, kundi isang tagapagligtas sa gitna ng kanyang pagkalito. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dipang sofa sa kanilang sala, nakasuot ng isang manipis na puting blusang gawa sa seda, bahagyang transparent, na nagpapakita ng banayad na kurba ng kanyang dibdib, at isang maiksing palda na parang alon sa hangin, napansin niyang may kakaibang lamig sa hangin. Hindi ito dahil sa klima, kundi sa bigat ng katahimikan. Ang mga bintana ay bukas, at isang banayad na hangin ang pumapasok, nilalaro ang kanyang maamong buhok na kulay tsokolate, na bahagyang basa pa mula sa ulan. Sa tabi niya, nakahiga si Ramil, nakatayo ang mga tenga, at ang mga matang kayumanggi ay nakatitig sa pinto. Bigla, narinig ni Luningning ang isang kakaibang kaluskos mula sa labas. Hindi ito tunog ng hangin o ulan, parang may humawak sa hawakan ng pinto. Ngunit hindi binuksan, napatingin siya kay Ramil na tila nagbabala. Anong meron? Bulong niya, ngunit walang sagot kundi ang tahimik na hininga ng aso. Dahan-dahang tumayo si Luningning, nilapitan ang pinto, at sa halip na buksan, tumingin sa maliit na butas ng susing bakal. Wala siyang makita. Ngunit nang bumalik siya sa sofa, napansin niyang may kakaibang liwanag sa sulok ng kwarto, parang isang silweta na naglilihim sa dilim. Ramil, tawag niya ng mahinahon, ngunit hindi ito gumalaw. Maya-maya, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang liig, na para bang may malamlam na presensya na dahan-dahang naglilibot sa kanilang bahay. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may sumusubaybay sa kanya. Kinabukasan, nagising siya na may kakaibang kirot sa dibdib at ang mga labi niya ay tuyot. Ngunit higit sa lahat, may isang lihim na tanong na bumabagabag sa kanyang isipan, sino ang nilalang na iyon sa dilim? At bakit tila sinasabi ng kanyang puso na hindi ito isang panaginip, nagpa siyang lumabas ng bahay, upang kumuha ng sariwang hangin sa tabing punong niyog ng kanilang bakuran. Suot niya ang isang mahabang damit na kulay abong perlas, na may malalambot na tela na dahan-dahang sumasayaw sa kanyang mga hita. Ang kanyang mga paa ay hubad sa malinis na damuhan, at ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplo sa makinis na balat ng mga dahon. Habang naglalakad, napansin niya ang mga matatandang lalaki sa kanto ng plaza ng bayan. Nagkukwentuhan tungkol sa mga misteryosong pangyayari sa paligid, mga nawawalang alagang hayop, mga aninong lumalabas sa gabi, at mga kwentong nag-ugnay sa isang sinaunang alamat ng bayan. Isa sa mga matatanda, si Mang Berting, ang matandang tagapangalaga ng simbahan ay. Napansin si Luningning at nilapitan siya. Anak, hinahanap-hanap ka ng marami rito, lalo na si Marco at pati na rin si Ramil. Napapansin namin na kakaiba ang kilos niya nitong mga nakaraang araw. Bulong ni Mang Berting, na parang may tinatago, napatingin si Luningning sa matanda. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May kwento ang mga matatanda dito tungkol sa isang asong tagapagbantay na hindi basta-basta hayop lang. Sinasabing ang asong iyon ay may kakayahang makita ang mga espiritu, at pinoprotektahan ang mga taong minamahal niya mula sa hindi nakikita ng mga mata, paliwanag ni Mang Berting, habang ang kanyang mga mata ay nagningning sa liwanag ng hapon. Napangiti si Luningning ng bahagya, ngunit may halong takot. Seryoso po ba kayo? Hindi ito biro, anak. Marami na ang nakasaksi. Pero tandaan mo, sa mundo na ito, hindi lahat ng bagay ay kailangang maintindihan, wika ng matanda, at lumakad na palabas ng plaza. Habang naglalakad pabalik sa bahay, si Luningning ay nag-iisip ng malalim. Ang mga salita ni Mang Berting ay tila nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan, isang pinto na matagal nang nakasarado. Pagdating sa bahay, niyakap niya si Ramil ng mahigpit. Anong nangyayari sa atin, Ramil? Ano ba talaga ang sikreto mo? Napailing ang aso, at sa isang sandali, ang kanyang mga matang kayumanggi ay nagningning ng kakaiba, halos parang mailihim na gustong ipahiwatig. Hindi niya alam kung ano ang darating. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang buhay niya at ni Ramil ay hindi na magiging katulad ng dati. Isang pahiwatig lamang ang natira sa dilim ng gabi, isang aninong dumaan sa mga bintana, isang halakhak na walang katawan, at isang bulong na nagmumula sa hangin. Ang kwento ay hindi pa. Tapos at doon, sa gitna ng katahimikan, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay.
isang kabanata na puno ng lihim, panganib, at isang pag-ibig na mas malalim kaysa sa inaasahan ng sinuman. Makalipas ang ilang araw mula sa kakaibang gabing iyon, unti-unting bumalik si Luningning sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit hindi na siya dating babae. Sa bawat hakbang, dama niya ang bigat ng mga tanong na walang sagot, at ang presensya ni Ramil ay parang anino na laging sumusunod sa kanya. Hindi lamang bilang alaga kundi bilang isang misteryosong tagapagbantay na nagtatago sa likod ng mga matang kayumanggi. Isang hapon, habang naglalakad si Luningning sa kahabaan ng Mabini Street sa bayan ng Lipa, napansin niya ang isang maliit na tindahan ng mga antigong gamit na tila nakalimutan ng panahon. Ang pinto nito ay nakabukas, at ang ilaw sa loob ay malambot na para bang nag-aanyaya ng mga kwentong matagal nang nakatago. Pumasok siya, sinusundan ni Ramil na tahimik na nakatabi niya. Ang tindahan ay puno ng mga lumang larawan, mga kahon na puno ng mga lumang liham, at mga orasan na tumitibok sa iba't ibang ritmo. Sa gitna ng tindahan, may isang matandang lalaki na nakaupo sa likod ng counter, may mahabang puting balbas at mga matang puno ng karunungan. Magandang hapon, binibini, bati ng matanda, si Mang Ernesto, ang kilalang albularyo ng bayan. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Napailing si Luningning, hindi niya alam kung bakit siya nadala sa loob ng tindahan na iyon. Naghahanap po ako ng sagot, Mang Ernesto. May mga nangyayari dito na hindi ko maintindihan. Mga bagay na tila lampas sa karaniwan, ngumiti ang matanda at hinawakan ang kamay ni Luningning. Maraming kwento ang bayan na ito, anak. Mga kwento ng mga espiritu, mga nilalang na hindi nakikita ng mata, at mga nilalang na naglalakad sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Habang nakikinig si Luningning, naramdaman niya ang kakaibang init sa kamay ng matanda, na para bang may enerhiyang dumadaloy mula sa kanya. At sino ang kasama mo? Tanong ni Mang Ernesto habang tinatanaw si Ramil, totoo po ba na may asong may kakayahang makita ang mga hindi nakikita? Tanong ni Luningning na may bahagyang pag-aalinlangan, totoo, anak. At sa kasaysayan ng bayan natin, mayroong isang Doberman na kilala bilang tagapagbantay ng mga nawawala. Siya ang nagbabantay sa mga nawawalang kaluluwa at nagtatanggol sa mga taong may dalang mabigat na puso, paliwanag ni Mang Ernesto. Hindi makapaniwala si Luningning sa mga naririnig niya, ngunit tila may bahagi ng kanyang puso ang naniniwala. Ano po ang ibig sabihin nito para sa akin at kay Ramil? Baka siya ang iyong gabay, anak. Ngunit maging maingat, dahil sa likod ng mga anino, may mga nilalang din na naglalakbay na hindi mo dapat makaharap, babala ng matanda. Paglabas nila ng tindahan, napansin ni Luningning ang pagdilim ng langit. Nagsimula nang bumuhos ang ulan, at sa gitna ng unos, napatingin siya kay Ramil. Ang aso ay nakataas ang ulo, nakikinig sa mga tunog ng paligid, parang nakikipag-usap sa isang di nakikitang kaaway. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Luningning sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang malakas na ulan na bumabagsak sa bubong. Naramdaman niya ang isang malamig na haplos sa kanyang balikat. Hindi siya lumingon, ngunit narinig niya ang mahinang bulong sa kanyang tainga. Hindi ka nag-iisa, nilapitan ni Ramil ang kanyang tabi. Inilagay ang ulo sa kanyang mga hita, pati na rin ang kanilang mga puso ay tila nagsimulang tumibok ng sabay. Ang hangin sa silid ay puno ng mga lihim na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Sa pagdating ng umaga, napansin ni Luningning ang isang maliit na sobre na nakalagay sa ilalim ng kanilang pintuan. Walang pangalan o palatandaan. Nang buksan niya ito, may lamang isang lumang larawan ng isang babae na suot ang parehong kulay burgundy na damit na suot niya noong huling gabi nila ni Marco. Ngunit may kakaibang ngiti sa labi ng babae, na para bang may alam siya na hindi pa naaabot ni Luningning. Kasabay ng larawan ay isang maikling liham, ang iyong kwento ay nagsisimula lamang. Ang dilim ay may mga mata at ang puso ay may mga lihim. Maghanda, dahil ang susunod na kabanata ay magdadala sa iyo sa mga lugar na hindi mo inakala. Napatingin siya kay Ramil, na tila nagbabadya ng isang bagong pakikipagsapalaran. Ang misteryo ay lumalaki, at ang bawat sagot ay may dalang bagong tanong, hindi pa tapos ang kwento. Sa likod ng mga anino, may mga bagay na naghihintay pang matuklasan. At si Luningning, kasama si Ramil, ay handa nang harapin ang lahat ng iyon, kahit pa ang kanilang mga puso ay malapit ng masira o masunog sa apoy ng isang pag-ibig na mas matindi kaysa sa anumang kanilang naranasan. Sa pagsapit ng gabi, ang lamig ay unti-unting bumabalot sa buong bayan ng Lipa. Tila ba sinasalubong ang mga lihim na naghihintay sa dilim. Sa loob ng kanilang tahanan, si Luningning ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakasuot ng isang mahabang itim na saya na gawa sa manipis na tela na dahan-dahang humahaplos sa kanyang mga hita sa bawat galaw ng hangin.
Ang kanyang itim na blusa ay bahagyang bukas sa liig, nagpapakita ng banayad na kurba ng kanyang balikat, at ang kanyang buhok ay nagkalat sa kanyang mga balikat, medyo basa pa mula sa ulan kanina. Nakatitig siya sa lumang larawan na natanggap niya kanina, ang babaeng nasa larawan ay tila siya, ngunit may kakaibang aura, isang ngiti na nagtatago ng mga lihim, at mga matang puno ng tapang at lungkot. Sa tabi niya, si Ramil ay nakahiga, nakatitig sa pintuan na tila ba naghihintay sa isang hindi inaasahang bisita, biglang kumatok ng mahina ang pinto. Napahawak si Luningning sa dibdib, habang si Ramil naman ay biglang tumayo at lumapit sa pinto. Ang mga tainga ay nakatutok, at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. May bisita ba tayo? Bulong ni Luningning, dahan-dahang nilalapitan ang pinto. Nang buksan niya ito, isang matipuno at maitim na lalaki ang nakatayo sa labas. Ang kanyang mga mata ay malalim at mapanuri, at ang suot niyang barong ay medyo luma na ngunit maayos pa rin. Magandang gabi, Ginang Luningning, bati ng lalaki ng may bahagyang ngiti. Ako si Mateo, isang tagapangalaga ng mga sinaunang lihim dito sa Lipa. Napatingin si Luningning, hindi sigurado kung dapat ba siyang magtiwala. Ano ang nais ninyo, Ginoo Mateo? Napag-alaman ko ang tungkol sa iyong kalagayan at ang kakaibang koneksyon mo kay Ramil, paliwanag ni Mateo. Nais kitang tulungan upang maunawaan ang mga nangyayari sa iyo at sa aso mo. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumalalim ang gabi, at sa bawat salita ni Mateo, lumalawak ang mundo ni Luningning. Isang mundo kung saan ang mga hangganan ng realidad at engkanto ay nagiging malabo. Nilabas ni Mateo ang isang lumang kahon na puno ng mga antigong bagay, isang kwintas na may palamuti ng abo, isang maliit na libro ng mga dasal, at isang susi na may kakaibang hugis. Ang mga ito ay mga tanda at sandata. Laban sa mga nilalang na naglalakad sa dilim, paliwanag niya. At kailangan natin silang gamitin ng maingat. Habang nilalapit ni Mateo ang kanyang kamay kay Ramil, ang aso ay tumayo ng matikas, ang mga mata ay kumislap na parang may apoy. Si Luningning ay napatingin sa aso, at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang pahiwatig, isang paanyaya sa isang pakikipagsapalaran na higit pa sa kanyang naiisip. Sa isang iglap, naramdaman ni Luningning ang isang malakas na hangin na dumaan sa bintana, nagdala ng malamig na simoy na tila naglalaman ng mga bulong ng mga nakalipas. Sa likod ng bintana, sa dilim ng gabi, may isang aninong dumaan, mabilis, tahimik, at puno ng misteryo. Hindi pa tapos ang laban. Ang paglalakbay ni Luningning at ni Ramil ay nagsisimula pa lamang, at ang bawat hakbang ay magdadala sa kanila sa mga sulok ng mundo na puno ng hiwaga, panganib, at isang pag-ibig na hindi kayang unawain ng karaniwan. At habang ang dilim ay lumalalim, isang tinig ang muling bumulong sa hangin. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan, ang kwento ay patuloy, at ang susunod na kabanata ay maglalantad ng mga lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Sa pagdilim ng gabi, naglalakad si Luningning sa makipot na daanan ng lumang bayan ng Lipa, kasama si Ramil na tahimik na sumusunod sa kanyang mga yapak. Ang kanyang suot ay isang manipis na itim na dress na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat at bumabagsak ng maluwag hanggang sa kalahati ng kanyang mga hita. Ang tela ay parang alon na dahan-dahang sumasayaw sa malamlam na liwanag ng mga poste ng kalsada. Ang kanyang mga paa ay hubad, at bawat hakbang ay may kasamang himig ng katahimikan, habang ang kanyang buhok ay maluwag na bumababa sa kanyang likuran, bahagyang basa pa mula sa ulan na tumulo mula sa mga dahon ng punong niyog. Habang naglalakad, napansin niya ang mga matang sumusulyap mula sa mga bintana ng mga lumang bahay, mga matang puno ng kwento, takot at pagtataka. Sa bawat sulok, naramdaman niya ang bigat ng mga lihim na matagal nang nakatago sa dilim ng bayan. Tumigil siya sa harap ng isang abandonadong bahay na matagal nang iniwan. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas at ang mga kahoy ay kumakaluskos kapag hinahawakan ng hangin. Napatingin si Luningning kay Ramil na tila ba nakikinig sa mga bulong ng paligid. Ang mga mata ng aso ay kumikislap habang ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa mga tunog na hindi marinig ni Luningning. Sa isang iglap, may isang malamlam na liwanag ang sumilay mula sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang pumasok, sinusundan ng aso. Ang loob ay puno ng alikabok at mga lumang gamit, ngunit sa isang sulok, may isang lumang altar na may mga kandila at mga larawan ng mga taong tila mga ninuno ng bayan. Habang nilalapitan niya ang altar, naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang leg. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ngunit narinig niya ang isang mahinang bulong, parang tinig ng hangin. Luningning, huwag kang matakot. Nilapitan siya ni Ramil at inilagay ang kanyang ulo sa kanyang mga hita. Sa mga mata ng aso, nakita niya ang tapang at pag-asa,
isang paalala na hindi siya nag-iisa. Sa paglapit ni Mateo, ang tagapangalaga ng mga lihim, dinala niya si Luningning sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Dito, ipinakita niya ang mga sinaunang kasulatan at mga kagamitan na may kapangyarihan upang protektahan ang mga taong tulad ni Luningning at Ramil. Ngunit bago pa man magsimula ang kanilang pagsasanay, isang malakas na sigaw ang umalingaw mula sa itaas. Ang hangin ay napuno ng takot at pangamba. Tumakbo sila pataas, at nakita nila ang isang anino na mabilis na naglaho sa dilim ng gabi. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito, sabi ni Mateo, habang nilalapitan niya si Luningning. Ang kalaban natin ay mas malakas kaysa sa inaasahan natin, at ang sikreto ng iyong puso ay susi sa tagumpay. Sa kabila ng lahat, si Luningning ay nagpasya na harapin ang kanyang takot, kasama si Ramil na naging higit pa sa isang aso. Isang kasama, isang tagapagtanggol, at isang gabay sa madilim na landas na kanilang tatahakin. Habang ang buwan ay pumailan lang sa kalangitan, isang bagong pakikipagsapalaran ang nagsimula, isang kwento ng tapang, pag-ibig, at mga lihim na magbabago sa kanilang buhay. Magpakailanman, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang mata ang nagmamasid mula sa dilim, isang lihim na naghihintay na mabunyag, at isang tanong na kailangang sagutin. Sino ba talaga si Ramil? At ano ang tunay niyang papel sa mundong ito? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata.